Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1126 full chapter. Pagbabayaran na nga ni Barto yung naging kasalanan niya sa Red Hair Pirates. Susubukan nga talaga ni Shanks yung loyalty niya. May binabalak na naman nga si Blackbeard, habang ang ilan nga sa mga Straw Hat kasama ang Thousand Sunny nawawala. Kaya yun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at ilike ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1126 at ang title nga nito Taking Responsibility. At bali tumutukoy nga ito kay Bartolomeo dahil sa talagang aakuin niya nga yung responsibilidad ng nagawa niyang kasalanan. Sa cover page naman nagpapatuloy ang pilgrimage ni Yamato. Kumakain nga siya dyan sa isang soba shop sa Kuri at sinabi nga ng babae dyan sa kanya na nawawala raw yung ibang babaeng kasama nila. So siguradong konektado nga ito dun sa mga naunang cover page kung saan meron ngang isang babae ang gustong kidnapin. At nalaman nga rin natin ang karpenterong si Minamoto nawawala rin. Anyway, eto nagsimula nga ang chapter kung saan talagang patuloy nga ang party ng mga Straw Hat kasama ang mga Giant. At mula nga dyan sinabi ni Oimo at Kashi na matapos nga raw nilang umalis sa Water 7 hindi nga sila makapaghintay na makita yung mga captain nila, kaya nagpunta nga raw agad silang dalawa sa Little Garden. Natuwa naman si Luffy sa kwento at sinabing siguradong kahit sino raw mako-curious matapos ang 100 taon. Pero dagdag pa nga ni Oimo at Kashi sa pagdating nga raw nila dun talagang patuloy pa rin ang laban ng dalawa, pero kamao na lang daw yung gamit nila. At nang tinanong nga ni Luffy kung bakit, sagot nga ni Dora at Brogy dahil daw sa nabasag na yung weapon nila. Problema nga raw yun dahil yung laban nila hanggang kamatayan pero wala silang weapon. Kaya ang sabi nga raw ni Oimo at Kashi bumalik muna sila ng Elbap at pumayag nga sila para makakuha muli ng weapon. Tanong naman ni Nami kung bumalik ang mga ito para sa weapon, kung ganun naglalaban pa rin ba sila? At magkaakbay ngang sumagot ng oo yang si Brogy at Dory. At dahil nga dyan tumayo na nga si Nami at sinabing tapos na raw siya. Tanong naman ni Usopp kay Nami wala ba raw itong nalaman back then sa Little Garden? At sabi naman ni Luffy sabihin nga raw ni Usopp kay Nami. Napansin naman ni Sanji na matapang nga raw talaga yung alak na iniinom nila. At sabi nga sa kanila ng isang Giant tinatawag nga raw yan na absent na Green Fairy. At babala pa nga nito mag-ingat raw sila dahil sa may chance ang magkaroon sila ng hallucination. Pero despite nga sa paalala ng Giant talagang tuloy-tuloy pa rin ang parte ng mga Straw Hat. Sobrang saya nga nilang lahat at talagang enjoy na enjoy nga sila sa kasiyahan na yan. Habang dito naman ipinakita nga si Bonnie at Kuma at talagang masaya nga ang mag-ama. Sabi nga ni Bonnie habang nakatitig sa kalangitan talagang mararating na nga raw nila yun ang magkasama, ang horizon. So yun, finally mga tol, nakita nating naging masaya muli ang mag-amang si Bonnie at Kuma. Sobrang nga yung nalaman nating naging paghihirap nila sa Egghead Island arc, kaya sana magpatuloy nga lang itong pangarap nilang mabuhay magkasama. So after nga nyan, cut naman dito mga tol sa Gartel Island sa New World. At bali 1 month ago nagkaroon nga ng insidente dyan kung saan ang piratang si Bartolomeo the Cannibal pinasok ang teritoryong yan ni Shanks. Sinunog niya nga ang watawat ng Emperor dyan sa city at isang napaka-offensive na action nga raw niyan. At syempre talagang hindi nga yan papalampasin ng Red Hair Pirates. At mula nga dyan dito sa present pinakitang nandyan na nga talaga sila habang nakaluhod na nga dyan sa harapan ni Shanks yang si Bartolomeo at nakatali na nga ang kamay niya. At sabi nga dyan ni Shanks maraming nga raw crew at isla ang nagre-relay sa watawat niya. Kung hahayaan niya nga lang daw ang ginawa nito siguradong bababa ang tingin ng tao sa kanila at siguradong magiging target daw ang mga kaibigan at ang mga kakampi niya. At masasabi nga rin natin na talagang sobrang offensive para kay Shanks ang ginawa na ito ni Barto dahil sa talagang binabalyo niya nga yung teritoryo at mga kakampi niya. Nalaman nga rin natin dati na hindi ganong kalalakas yung mga alay ni Shanks, kaya tama nga na kung hahayaan niya ito baka atakihin din ng ibang pirata yung ibang teritoryo niya. So ayun, sumang-ayon nga rin si Bartolomeo sa mga sinabi sa kanya ni Shanks. Sana nga raw mapatawad siya nito, hindi talaga siya nag-iisip at talagang napakalaking katangahan daw ang nagawa nila. Pero mula nga dyan talagang masama pa nga rin ang tingin sa kanya ni Shanks. Habang lumapit nga si Hongo at may ibinigay ng malit na bote dyan kay Barto. At sinabi niya nga na isang araw yung talagang nakakamatay na lason at kailangan niya nga raw itong ipainom kay Straw Hat Luffy within naman. Nabigla nga dyan syempre si Barto at ipinakita nga na talagang grabe na yung tama ng mukha niya at talagang bugbog na nga siya sa Red Hair Pirates. Pero dagdag pa nga ni Hongo, magdudulot nga raw ng napakatinding sakit ang laso na yan at talagang sasabog nga raw mula sa lubang dugo ng biktima hanggang sa tuluyang mamatay ito. At palalampasin nga lang daw nila ito kung yung boss niya na si Straw Hat Luffy ang magtitake ng responsibility. At dahil nga dyan talagang
biglang bigla rin ang ibang mga Barto Club member at talagang hindi raw nila kayang gawin yun kay Luffy Senpai. Pero mula nga dyan bigla na lamang kinuha ni Barto ang bote ng lason gamit ang bibig niya at bigla niya na nga lang ininom ito. Biglang bigla nga dyan syempre ang mga kampi niya at sabi nga sa kanya tumigil ito dahil sa ikakamatay niya raw yan. Pero sabi nga dyan ni Bartolomeo okay nga lang daw yun mangyari sa kanya. Habang si Shanks at Beckman nga nakatayo lang at pinagmamasdan siya. At mula nga dyan sa close-up panel nga na to nagsalita nga si Bartolomeo. Sabi niya nga si Luffy Senpai hindi nakipag-share ng sake sa kanya at hindi nga rin daw nagbigay ng watawat ito. Kaya hindi niya nga raw dapat isali ito sa gulong pinasok niya. Napakahalaga nga raw ng oras ni Luffy para masayang sa isang tulad niya at isa nga lang daw siyang tanga na napatay na gustong lumaban sa isang emperor. Gusto niya nga raw sanang makita si Luffy maging isang Pirate King pero dahil nga dyan talagang itinapon niya raw ngayon ang tsansang yon. Mula nga dyan nagpaalam na siya sa mga kasama niya sabay lunok niya nga ng lason. Pero ayun talagang biglang bigla nga siya dyan dahil sa hindi pala lason yung nainom niya. So grabe mga tol yung ipinakitang loyalty dito ni Barto. Hindi nga siya nagdalawang isip na siya mismo ang uminom ng lason dahil sa hindi niya nga kayang ipaako kay Luffy yung kasalanan niya. At grabe nga yung emotion niya sa panel na to, naalala ko tuloy si Baggy. At halos parehong-pareho nga yung panel nilang yan. Anyway, matapos nga yun, tumakas na nga agad yung sila Barto dyan sa isla. Hindi nga talaga sila makapaniwala at lumayo nga raw agad-agad sila. Nasabi nga ni Gambay na peke nga lang daw yung laso na yun at hindi raw nun masasaktan si Luffy. Sabi naman ni Bartolomeo, akala niya nga raw talagang walang awa ang isang emperor pero mukhang malambot nga raw yung si Shanks hindi gaya ng inaasahan niya. So aminin natin mga tol, talagang mayabang nga itong si Barto pagdating sa ibang mga pirata at sobrang bias niya nga lang talaga pagdating kay Luffy. Kaya sa kasunod na panel ipinakitang tumatawa nga lang si Shanks at tinanong nga siya dyan ni Beckman kung bakit daw ito nakangiti. At sabi nga ni Shanks hindi raw talaga mahirap tumawa dahil sa sobrang dedicated nga raw ni Barto pagdating kay Luffy. At yun mula nga dyan biglang sumingit yang si Yasop at sinabing tumabi nga raw yang si Shanks at kailangan pa nga rin daw nilang turuan ang mga ito ng leksyon. Tinarget niya nga dyan ang going Luffy Senpai at kasunod nga niya ayan na nga bagang! Grabe mga tol ang ginawa na itong si Yasuo. Pinanshot niya nga lang ang barko nila Barto at talagang napakatinding pagsabog nga ang nangyari. Durog nga sila at nasira nga rin yung figurehead ni Luffy. At kitang kita nga rin sa panel na talagang napakalayo na nga rin nila Barto. Pero hindi pa nga rin sila nakatakas kay Yasop ang chaser. So talagang bagay na bagay nga sa kanya yung title na yon. At mula nga dyan sinabi ng narrator na sa araw na ito sa Gartel Island lumubog nga ang barko ng Barto Club Pirates at kung merong survivor hindi pa nga alam. So talagang binigyan nga ng matinding leksyon ng Red Hair Pirates etong si Bartolomeo. At grabe dahil sa talagang hindi na nga ligtas yung mga barko sa mga nangyayaring laban ngayon. Nauna nga ang barko ni Lo at Kid at ngayon naman ang barko ni Bartolomeo. Tingin ko naman makakasurvive sila. Ang problema nga lang wala na nga talagang barko. Cut naman dito sa Pirate Island Hachinosu. Galit nga si Blackbeard kay Pizarro bakit niya nga raw hinayaang mangyari yun hindi naman daw siya matagal na umalis. Sagot naman ni Pizarro hindi nga raw ganun kadali yun. Pero mula nga dyan hinawakan at hinila nga siya ni Blackbeard at sinabi nga nito na hindi ba raw narinig ni Pizarro na ang mundo nasa bingit na. Hindi na nga raw sekreto ang patungkol sa mga poneglyph. Talagang maglalaban-laban raw ang mga emperor para lamang makuha ito at hindi nga rin daw papayag basta-basta na lamang ang world government at ang navy. Kaya hindi nga raw sila mananalo kung talagang hindi sila handa. Alas nga raw nila si Kobe at ngayon sinasabi sa kanyang nakatakas ito. Nagsorry nga si Pizarro kay Teach, pakinggan nga raw siya at hindi niya naman daw basta na lamang hinayaang makatakas ito. Pero dagdag pa nga ni Teach hinayaan din daw nitong makatakas si Moria. So ayun pala, speaking of Moria, ngayon na nakatakas na nga siya ng Blackbeard Pirate, siguradong wala nga siyang ibang pupuntahan kundi ang Cross Guild. Lalo pat nandun nga si Miho kaya maaaring dun nga siya dalhin ni Perona. Anyway, habang nagagalit nga
nga si Blackbird, si San Juan Wolf naman tumutulong para maibalik yung mga nasirang building. Habang dito naman sa baba talagang hype na nga ang napakaraming mga pirata. Handa na nga raw sila sa kahit na ano at alam na nga raw ng lahat na si Blackbird ang makakakuha ng One Piece. At siya nga rin daw ang siyang maghahari sa buong mundo. At kasunod nga nagkaroon na ng meeting dito ang mga Blackbird Pirates. Natuwa nga si Blackbird dahil at least may naging kapalit nga yung pagtakas ni Kobe. Pero sabi nga ni Kusan, to be honest daw talagang gusto niyang patayin ito. Pero talagang nakasurvive nga raw si Garp. At makikita nga dyan na nakukulong nga sa isang madilim na selda yung si Garp. May mga bandage na nga siya dyan sa ulo at katawan niya at punong-puno nga siya dyan ng napakaraming mga kadena. Sabi naman ni Blackbird okay na nga raw yun dahil sa iilan lang daw talaga yung kayang tumalo kay Garp. At sabi naman ni Kusan team effort nga raw yung nangyari. Tuwang-tuwa naman si Burgess dahil sa mukhang pinapaboran nga sila ng tadhana. At mula nga dyan ipinakitang hawak nga ni Blackbird yung si Pudding at yan nga raw nakakuha pa sila ng 3-eye girl. At sinabi niya nga rin na tawagan na raw agad sila Fit. Bali sila Fit nga lang mga tol yung Blackbird Pirates na talagang wala nga tayong update. At eto finally nalaman na nga natin kung ano bang ginagawa niya. Bali nandito nga siya sa Navy Unit Shipping Headquarters. At tinanong nga sa kanya ni Blackbird kung ano bang ginagawa ng mga Revolutionary Army. At sabi nga nila Fit mukhang effective nga raw yung ginagawang siege ng mga ito. At yung mga bundola nga raw sa Redport bigla na lamang nasisira pag naglo-load sila ng pagkain. Lahat nga rin daw ng shipment mula sa foreign nation talagang nahaharang na. At kahit nga raw masecure ng Navy yung mga pagkain, pagdating naman daw sa Redport hindi mapigilan ng pagkasira ng bundola. At dahil nga raw dyan ang mga Celestial Dragon siguradong magugutom. Kaya maaring magkaroon daw talaga ng laban. Tumawa nga syempre si Blackbird at sinabing hindi nga raw ito yung oras para maupo at tumawa na lamang siya. At sinabi niya nga kay Lapit na maghanda raw ito. At sumang-ayon nga lang dyan ang commander ni Blackbird. So ayun talagang may binabalak nga mga tol ang Blackbird Pirates. At mukhang sasabayan nga nila ang gagawin ng mga Revolutionary Army. So it's either sumugod nga sila ng Marijua pag sumugod din doon ang RA o di kaya naman ang atakihin nga nila ang mga Revolutionary Army. At alam nga natin na talagang may pakay si Blackbird sa RA dahil sa inatake niya na nga rin dati ang base ng mga ito. Anyway, ipinakitang parating na nga rin dyan sa isla ang barko nila Dibon. At sinabi nga ni Dibon na kunin daw agad sila ni Pizarro. Dinampot nga agad ang barko gamit ang napakalaking kamay ng isla habang ipinapakita nga na talagang takot na takot yang si Caribou at humihingi na nga siya dyan ng tulong. So ayun, eto na nga at siguradong malalaman ni Blackbird ang patungkol sa dalawang ancient weapon. Pero ayun talagang napakarami nga ng plano ni Blackbird at talagang pinagsasabay-sabay niya nga. At hinahati niya talaga yung crew niya para gawin yung mga trabaho para sa kanya. Pero tingin ko nga hindi niya basta-basta makukuha yung Pluto na nasa Wano. Kaya ang delikado nga sa palagay ko walang iba kundi si Shirahoshi. Maring dalawa nga lang sa mga tauhan niya ang kailanganin at makukuha nga nila ang mermaid. Pero titignan pa rin natin kung talagang subukan nga ni Blackbird na pumunta sa Wano. Nandun nga syempre ang mga Scabbards at ang napakaraming mga samurai at alam nga rin natin na nandun nga rin si Yamato. Kahit papaano siguradong may malalagas nga sa Blackbird Pirates pag inatake nila yon. So ngayon 2 araw na nga matapos maglayag ng Warrior Giant Pirate Ship mula sa Egghead Island. Pero kahit ng araw napakabilis ng Great Eric ang barko ng mga Giant hindi pa rin sila nakakarating ng Elbap. At yun nga dahil sa bigla na lamang nawala ang Thousand Sunny. Biglang-bigla nga ang lahat dyan at mukhang nawalan raw sila lahat ng malay dahil sa ininom nila. At saan nga raw kaya talaga napunta ang Sunny? Bali ang nawawala nga nakasama ng Sunny si Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji at Chopper. Habang si Brook, Frankie, Robin, Jinbei, Bonnie at Lilith kasama ang mga Giant nandito pa nga rin sa Great Eric. Sabi nga ni Brogy at Dory kailangan nilang hanapin ang mga ito at hindi sila pwedeng umuwi ng Elbap. Sabi naman ni Robin baka raw nalunok na ang mga ito ng isang isda. Sabi naman ni Frankie wag naman daw ganun dahil napakalalaking araw ng mga isda dito at baka totoo yun. At saan nga raw kaya talaga napunta sila Luffy? At yun kasunod nga niyan sa kwartong ito may gumigising nga kay Nami. Nagising nga si Nami at nasabing mukhang naparaming araw yung nainom niya. At sa pagtingin niya nga dyan talagang biglang-bigla siya dahil sa nasa loob na nga siya dyan ng isang kakaibang kwarto. Nakasuot na nga siya dyan ng Viking costume at meron nga siyang espada sa likod niya. At parang gawa nga sa Lego ang kwartong yan dahil sa meron nga itong mga bilog-bilog. So ayun mga tol, ano nga kaya talaga ang nangyari dito kay Nami? So napansin ko lang mga tol na 2 days daw yung nakalipas matapos
nga nilang umalis ng Elbap pero parang isang gabi pa nga lang yung dumadaan sa kanila dahil sa nag-celebrate nga sila. Kaya maaaring ang nangyari nakatulog nga sila ng isang buong araw matapos nilang mag-inom. At possible na nakarating na nga ng Elbap ang Thousand Sunny dahil sa naka-Viking suit na nga si Nami. At sino nga kaya yung gumigising sa kanya dahil sa hindi nga ipinakita ito? Kung sakaling illusion nga o hallucination ang nangyayari sa mga Straw Hat, maaaring kagagawan nga ito ng alak o baka nga ang prinsipe mismo ng Elbap na si Prince Loki. Yung kapangyarihan kasi nun base sa Norse mythology related sa hypnosis, hallucination at teleportation. Kaya maaaring kagagawan niya nga ang mga nangyayaring ito sa mga Straw Hat. Malay ba natin baka nagkaroon nga siya ng interest kay Nami. So yun lang mga tol, ang review natin ng One Piece Chapter 1126. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, syempre huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Ayun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!